At ito ay iyo lamang, walang kupas ang iyong pag-ibig, natatanging karapatan. Amen. So, oras sa ito, patuloy tayo na lumapit sa ating Diyos. Sa ating paglapit, patuloy na kahit ilang parang muna tayo, patuloy natin itulog ang ating mga sarili sa Kanya. Lumapit tayo na may kababaan sa Kanya. Lumapit tayo kung ano tayo sa umagang ito. At sa ating paglapit, patuloy natin ang Kanyang presensya na patuloy na siyasanin na tayo sa ating paglapit. Sa oras na ito. Patuloy na Panginoon na pag-isingin mo ang aming puso, ang aming isipan sa iyong gawain sa araw na ito.
oras na ito, walang kung ano-ano man, kung wala pong bago, ayan, welcome po ulit tayo lahat sa ating palagahan. Sa oras na ito, sino pong nais na magbigay ng kapurihan sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanilang patotoo, sa mga nangyari sa kanilang buhay, sa mga pagpapala, pagsubok man. Ayan, maaari pong pumunta sa una, si Pastor Robel. Amen. Alam po ninyo, sabi nga lahat ng mabubuting bagay na naranasan natin ay pagpasalamat natin sa Diyos. Alam po ninyo, Panginoon, nag-practice pala, pupugak-pugak yung yung sound natin. Pero wala kayo napansin, nagbigaro ng instant himala. May instant himala nangyari ngayon. Hindi na nagluloko yung microphone. Yan lang isang bagay na napakaganda na patotoo. Kaya mga kapatid, pag ang Diyos ay nasa atin, who will be against us? Kaya purihin natin ang Panginoon. Amen and amen. Amen. Ayan po. Meron pa po ba? Magbigay ng kapurihan sa ating Diyos sa mga nangyari. Meron pa po ba? Kahit isa na lang. Wala na. Sister. Amen. Magkayaan na. God is good. And all the time. Amen. Talagang napakabuti nga ng Diyos sa ating mga buhay dahil gawa ng talagang yung araw-araw. Parang puso kayo yung trangkaso eh. Tingnan mo nga sila eh. Hawa-hawa na nga. Ako, talagang nung isang araw, pag si Pastor na rin siya. Basta bahay ka ng bahing sipon, sunod niyan, tiyak. Pero salamat naman sa Panginoon dahil talagang kinakaya pa, sabi ko. Siyempre inom tayo ng gamot para gumaling rin tayo with prayers, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabila ng, minsan talaga mabigat yung katawan eh. Siguro, dala na rin ng minsan na sobra ng daming trabaho, ang daming trabaho dito lang sa bahay. Pero pasalamat pa rin sa Panginoon dahil napakabuti niya. At nung kailan ba yun, nag-outing kami. Nung nagpunta kami doon sa Pangasinan, salamat pa rin sa Panginoon sa pag-iingat niya dahil pagpunta namin doon sa isla, malakas talaga ang alon. So, siguro, kung ma-outbalance lang yung bangka, baka tumaob kami sa sobrang lakas talaga. Pero nagpipray lang ako sa Panginoon dahil sabi ko, Lord, sabi ko, bahala ka na sa amin. Ingatan mo kami dahil dito kami sa gitna ng laot. Sabi ko, talagang napakalakas talaga ng alon. So, pero pag-uwi namin, talagang banayad na siya. Talagang na yung takbo ng namin, ang bilis. Sabi ko, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Hanggang nakarating kami doon sa kapag-uwi. Maraming salamat sa Panginoon dahil alam namin na ang Diyos ang kasama namin sa aming pagbiyahe. Sa Diyos lang ang pupuri. Amen! Hallelujah! Ayan. Kung wala na po, pasalamat natin. Matigling pasalamat lang po. Ako, wala naman. Ewan ko sa akin kasi yung buhay naman, ayos lang. Nung nakaraan, nung 7 po, 6 months na. May tracker kasi ako. Kung gano'n ako nagalawa yung nanay ko. So, 6 months na yung nanay ko. Sabi ko, parang sa pag-iisip ko, bago siya mawala, na ako nun eh. Kumaga nag-drift na ako nun. Kumaga kahit nandun pa siya, hindi na ako lahat ng mga future namin. Parang hinalaw lang ko kung anong mangyayari sa akin. So, parang magtatanong yung mga kaibigan ko, gusto ka naman. Parang, yung kasi, kumaga, yung pagluluksan naman, magiging masaya ka naman pagka kung maaalala mo. So, hindi rin siya, kung kanya, 6 na buwan, dapat ilan naman kung wala siyang timeline kung kailan ka gagaling, diba? Kasi matagal. So, parang pumalaw ako, May 7, yun. Sabi ko, 6 months na. Sabi, parang, nangyari sa amin doon? Nung wala yung nanay ko. Parang, pinapasalamat ko na lang na wala akong problema sa trabaho.
wala akong problema masyado sa ibang bagay. Kumbaga, literal na hawak ko yung oras ko. Kasi kung anong gusto kong gawin ko tapos ang trabaho, nagagawa ko. Pero puyat, gano'n. So, yun parang, yun pasalamat ko kay Lord na kasi bawat punta ko doon, natanong ako ng isa supervisor ko, kung wala ka ba sa nanay mo, hindi ko tuwing mansari. Kasi parang nagkakaintindihan kami ng supervisor ko kasi ano din siya, namatay din siya nanay. Siya daw dati araw-araw niya pinupuntahan yung nanay niya. Kasi sa heritage, sabi ko at least doon, maganda yung ano nyo, maganda yung cemetery nyo, talaga kahit humiga ka ba doon, gagalawan sa niya. Sabi ko, parang ano din, parang pag nandun, sabi ko, hindi ko kinakausap yung nanay ko, so parang mamaya marinig pa ako nun. Kaya kumbaga, ayaw ko natin ibada yung nanay ko na nanay. Ganito yung sakit na ulo ko, parang may pinapanood kasi ako series na parang series lang naman nun. Narinig niya yung mga umiyak sa kanya, tapos pag-gising na siya. So sabi ko, alam ko namang hindi na parinig yung nanay ko, pero ayaw ko nang magdala pa ng mga sakit ko sa kanya. Kaya iyak mo naman ako doon. Pag nandiyan sa trip lang, tapos naisip ko lang, ganito lang nangyayari sa amin. Tapos mainit na kasi din. Uwi na ako, magdala na lang. So, hindi, kahit hindi naman natin dalawin, kasi katawan na lang nila yun. Alam naman natin na, mas masaya yung tunay na sila. Napasalamat ko na lang yun sa Diyos na ipag yung mga alaala pa rin ng nanay ko, bibigyan ng kalakasan ko. Tapos, yun sa trabaho, tapos yung provision ng Panginoon, dami-dami ko utang pero wala akong pakialam. may dumalagdag na naman na pang-utang, pero wala akong pakialam. Kaya naman ang Diyos. Yun po. So, yung sa mga kabisihan ng buhay, kaya naman natin i-manage. Sama niyo lang po kami lagi sa panalangin, saka yung sundahan natin. Ay, susunod na anniversary. Ayun po, i-announce natin next week. Sana kung gusto sumaka, sana hindi mag-absent. So, yun na, yung pagpasalamat natin sa buhay natin. Hindi ko na talaga eh. Minsan parang wala naman nangyari nung buwan na to, wala naman nangyari nung ano na to. Kahit nagbakasyon naman ako, pero parang pagbalik ng trabaho, ganun ulit. Pero, minsan may pagbabago tayo, magugulat na lang tayo na, binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong opportunity. So, pasalamat natin siya kahit gano'ng kaliit o gano'ng kalaki. So, pasalamat niya lahat. Tayo po magdasal, ang mga patuloy namin na pinataas ang aming mga patutuwa sa iyo, Diyos. Papasalamat namin sa guidance mo, Panginoon, sa aming buhay, sa pag-sustain mo, Panginoon, sa amin, sa iyong bigay, Panginoon, ang aming mga kailangan, Panginoon, sa pag-supply mo, Panginoon, sa lahat, O Diyos, hindi mo kami kinatutulang, hindi mo kami bibihira, Panginoon, sa pati sa aming mga buhay. Papasalamat kami, Panginoon, sa mga nangyari sa aming buhay, O Diyos, sa namin na ikaw may hawak ng aming buhay, na ang buhay sa mundo ay dadaan, Panginoon, pero yung purpose, Panginoon, ang patuloy na magbibigay, Panginoon, kalalakan sa amin. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay magiging kaaya-ayang patotoo sa iyo, Diyos. Upang malaman, Panginoon, ang mundo na mayroon kaming Diyos na sinasamba ang buhay siya. May alam, Panginoon, kapangyarihan, hawak niya ang aming mga buhay. At patuloy nga, Panginoon, na pinapapasalamat namin ng mga pagpapala at mga darating na pagpapala sa aming mga buhay. Lord, napasalamat kami na hindi pa namin ito nakita, pero alam namin na maratanggap namin ito sa mga Panginoon. Patuloy namin binabalik ang lahat, Panginoon. Patuloy na babayan kami sa susunod na gawain. Nadama ang aming puso at isipan sa iyong salita upang tumito ito. At nawaman tumuhin namin ito sa pamagitan ng iyong Espiritu. Maraming salamat po. Kapag namin ang pagpulihan sa iyo sa aming Panginoon Jesus. Amen. So, sa oras na ito, isingin na natin sarili. Pakisaksak na lang po yung sa likod, please enter. Kung gusto nyo magkape, hindi na masyadong mainit, no? So, salamat sa Diyos. Kasi yung nakaraan pa, mag-aircon man tayo, wala na tayong sound system, mag-ganon. So, pagpasalamat natin ng yan, nagbabago na yung panahon, i-adjust din natin yung katawan natin sa panahon. Adjust natin
natin yung buhay natin sa bawat pagbabaga ng panahon. So, handa natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Natawa ko po si Pastor dito upang inayang ang salita ng Diyos. Okay, ngayon po Panginoon na isang mapagpalang umaga po muli mga kapatid. At galak na muli gamitin ng ating Panginoon sa kanyang ubasan. Ano po, talaga kung ganyan yung sa panahon natin ngayon. Kapag mainit, baliktad, yung kuryente humihina. Sa amin din po ganyan, 110 lang yung umaabot ng 110 yung kuryente natin. No? Kaya mababa po talaga. So ako po'y nagagalak na muli tayo magkasamang muli sa umagang ito sa pag-aaral ng ating banal na kasulatan. At napakahalaga po ng ating pag-aaralan. Noong linggo po hindi ko masyadong natalakay yung ating yung hinandang mensahe. Kaya ngayon po po'y pagpapatuloy kasi sabi ko nga mayroon pa naman akong isang linggo para sa summary ng ating pinag-aaralan. Alam po natin ang ating Panginoon ay napakahalaga na nagtuturo. Itinuturo niya po talaga na kung paano tayo makikinig at paano tayo sumunod sa ating pinag-aaralan. So tayo po ay dumako isang pag-aaral na kung saan ay napakahalaga. Samahan niyo po ako sa aklat ng Mateo. Marcos chapter 23 verse 1. Unahin po natin yung uno. Sabi dito, dahil ito kayo tanda ng paggalang sa salita ng ating Panginoon. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi mismo sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ang mga eskreba at mga Pariseo ang kinikilalang tagapaliwanag ng kolosan ni Moises. Sa 3, kaya't gawin ninyo ang itinutok nila at sundin ang kanilang itinutok. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang ginagawa. Huwag natin tutularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Amen. Puri po Panginoon, ito po ang sinabi sa banal na kasulatan. So tayo po ay manalangin, minsampat ilang Diyos sa ating Ama. Muli po kami lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Ano magkaroon ng aming mga puso, kami patawarin upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. So, kasi ito Diyos, aking hinihingi, aming hinihingi kami sama-samang nanalangin na lumalapit sa iyo, na humihingi ng gabay na kami yung samahan sa pag-aaral ng iyong banal salita sa tanghaling ito. Nawa ito, Panginoon, ay aming maunawaan at aming may sa buhay. Ganon din po Diyos sa mga nakikinig sa labas sa patuloy pong buksan ang po sa isipan upang ngayon salita ay pumasok at pinamaunawaan ng sa gayon, sila ay makalaya sa tanikala ng iyong kaaway. At nadalangin ko Panginoon sa oras ito na magawain ng iyong kaaway sa pangalan ng Panginoong Isus, ito ay aming nasaway. Dalangin namin Panginoon na pagkilos mo sa lugar na ito upang patuloy namin maayayag ang iyong banal na salita. Salamat Ama, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Lahat po magsasabi ng Amen. Puri po Panginoon. At napakahalaga po ng ating pag-aaralan dito po sa ating napag-aaralan itong binasa natin. Sabi dito na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa ating pagkakaalam, sino po ba yung mga eskreba at mga Pariseo? Ayon sa ating binasa sa verse 2 po, sabi niya, ang mga eskreba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya sa 3 sabi niya,
Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang itinuturo. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ito po ang napakahalaga, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon, na hindi naman masama na tayo nakikinig sa mga pag-aaral, lalo na kung ang ating pinakikinggan, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. Lalo na Biblia ang ating pinag-uusapan. Wala po tayong pagtatalo pag Biblia ang pag-uusapan, sapagkat ang Biblia po, ito po ay naniniwala tayo na ito ay isinulat po ito para maunawaan nating lahat. Ano po? Sapagkat ito nga dito nakasalalay ang ating buhay. Yung ating pamumuhay ay nakasalalay po dito. Parang itong isang plano. Parang lagi pong ginagamit, example, yung building. Hindi mayayari ang isang building kung wala itong plano. Mula floor plan hanggang sa floor plan, structural, sabi nga dito, structural, architectural, mechanical, and industrial. Ganun din po ang buhay natin bilang isang Kristiyano o bilang isang mga manggagawa ng Panginoon. Sa Biblia ay may inuutos sa ating Panginoon na sabi niya dito, sundin. Kundi yung mga Escriba at mga Parisiyo, nakita natin na yung kanilang ipinangangaral ay hindi nila isinasagawa. Walang sinabi ang Panginoon na hindi na tayo makinig. Amen? O dito sa ating pag-aaral, ang sabi dito, balikan na po natin, ang mga Escriba at ang mga Parisiyo ang kinikilalang tagapagturo ng tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Sabi, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin. Sabi dito, gawin natin yung kanilang itinuturo, sundin natin. Yan, hindi mahalaga. Nakakalungkot po minsan. Minsan nakakarinig po ako doon sa ibang mga nangangaral ng salita ng Panginoon na sila na lang yung tama. Kapag sila ay nagpatikos doon sa mga nangangaral, kala mo ba napaka-perfecto nila. Tandaan po natin, mga kapatid, na walang perfecto dito sa ibabaw ng mundo. Pangalan lang po yun ng tao. Pagdating sa salita ng Panginoon, walang perfecto. Ano po? Kaya po lahat ay pinangangaral natin ay sabi nga, bago pa man ninyo marinig, sa amin ito tumama. Bago pa kayo tamaan, ito ay tumama na sa mga lingkod. Kaya nga lang po, ang ibang mga tagapagturo ng salita ng Panginoon, marunong umilag. Marunong umilag sila. Kapag medyo matutumbok sila, sabihin, ay hindi kami yan. Sigurado mo ba na hindi ikaw yan? Ay kung magpatikos ka sa tao, yun sa mga mangangaral. May nabanggit lang na, siyempre po, minsan sa mga Tagalog, may malalim na pagkatagalog. Pansinin po natin ang salin nito at sa ibang salin. Ang salin ng ang bagong tipan, saka ang salin ng magandang balita. May mga Tagalog po na napakahalaga. Yan. Kaya minsan sa mga salita po, may hindi sila naiintindihan. Halimbawa sa salita namin, may salita kami na sa Tagalog, sa Tagalog ay pangit pakinggan. Lalo na po yung salita na kaudangan. Yan, kaudangan. Kaudangan sa Bicol po ay, tawag ko sa Tagalog po ay hadlang. Kaulangan. Kaulangan. Yan ang salita. Minsan po na hindi naiintindihan doon sa mga salita. Kaya sabi naman dito, pakinggan natin. Sundin. I-apply sa ating buhay. Walang masama doon sa kanilang ipinangangaral sapagkat ang salita ng Panginoon ay totoo. Yan 32.
Sabi niya, kung patuloy kayo susunod sa aking aral, tunay na kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino po yan? Katotohanan, yan 14.6, sa kanda ng katotohanan at ang buhay. Walang makaparurong sama kung hindi pamagitan ko. Matatagpuan lang po natin yan dito sa banal na kasulatan. Amen? Ay paano kung narinig dati, ay huwag kang makinig yan. Huwag kang makinig yan kasi pangit ang ano yan, pangit ang itinuturo. Hindi po. Tama po ang tinuturo niya. Tama yung kanyang sinasabi, pero may isang babala ang Panginoon. Amen? Ano po yun? Sa baba. May sinasabi po ang Panginoon sa mga eskreba at mga parisiyo, kaya tinuligsan niya po ito. Ang sabi niya, kaya't gawin ninyo ang kanilang itinuturo. Gawin natin. Gawin ninyo at sundin ang kanilang itinuturo. Pero may pasubaling ngunit. Yan. Ano daw yun? Ngunit, sabi niya dito, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Yun po yung mga eskreba at mga parisiyo noong unang panahon. No? Nangangaral sila, pero yung kanilang ipinapangaral ay hindi nakikita sa kanilang mga buhay. Amen? Yan. Hindi nakikita sa kanilang buhay. Anong saysay ng kanilang pangangaral kung sila mismo ay hindi nila kayang sundin ang aral ng ating Panginoon? Paano mo makapasunod yung mga member mo? Paano ka susundin sa nakasulat sa banal na kasulatan kung ikaw mismo ay hindi mo kayang sumunod? Iyan po ang sinabi ng ating Panginoon na sundin natin ang kanilang itinuturo at kanilang inaaral. Ngunit, huwag nating tutularan ang kanilang ginagawa. Hindi ko na po isa-isahin ang kanilang mga gawa. Ano po? Huwag na po natin isa-isahin sapagkat napakarami po yung mga paglabag na ginawa ng mga eskreba at mga parisiyo. Pero ganun pa man, hindi sila pinigilan na mangaral ng salita ng Panginoon. Pag sinabi niya sa mga tao na sundin ninyo ito. Sundin ninyo sapagkat totoo yung kanilang ipinangangaral. Ngunit ang nakakalungkot, hindi nila ito ina-apply sa kanilang buhay. Kaya sa ating mga Kristiyanong mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, kay asin at ilaw ng sanlibutan, kung wala ng alat ang asin, paano pa mapananaulit ito? Yan. Wala ng kabuluhan. Halimbawa mga kapatid, ako ay nangangaral na bawal mag-inom, bawal uminom ng alak, pero nakikita ninyo ako na uminom ng alak. Paano ka maniniwala ng pastor nito ay totoo? Amen? Ganun po yan mga kapatid. Napakahalaga na ikaw ay mangangaral, na pagiging epektibo ka na mangangaral ng salita ng ating Panginoon kung ikaw mismo ay kaya mong sundin ang iyong pinangangaral. Hindi mo masasabi na ganito, ganyan sila. Dapat ikaw mismo. Kumbaga sa kusinero, mga kapatid, sa mga tagapagluto, kinakailangan sa nagluluto, sino ba yung unang tumitikim? Di ba yung nagluluto? Yung nagluluto, dinitikman niya, maganda ba ito? Maganda ba lasa? Magiging maganda kaya ang lasa nito sa mga customer ko? Ganon din po tayo mga kapatid. Magiging makabuluhan ang salita ng Panginoon ay pinangangaral natin kung ito ay naisa sa buhay natin. Hindi po natin masabi mga kapatid na maganda ang salita ng Panginoon. Hindi mo masasabing mamuhay ka ayon sa Espiritu, magkaroon ka banal na takot, kung ikaw mismo ay walang takot. Hindi mo masasabing igalang mo, mahalin mo ang iyong kapwa, ikaw mismo nangangaral, hindi mo kayang mahalin
ang iyong kapwa. Paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung mismong kapwa mo ay hindi mo kayang mahalin? Amen? Kaya anong kabuluhan ang iyong pagtuturo? Sabi, kaya tinulsa yan ng ating Panginoon. Napakahigpit po ng ating Panginoon. Kaya gawin ninyo, huwag lang nating tularan. Ano po, mga ugali ng mga eskreba at mga parisiyo sa por? Sabi dito, nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit nidaliri nila ay ayaw nilang igalaw. Upang tumulong sa pagdala ng mga iyon. Ganun po ang mga eskreba at mga parisiyo. Mahilig silang umutos, sila na lang yung sila na lang yung malapit sa Diyos. Ano po? Kaya ginagawa nilang utusan yung kanilang mga membro. Ano po? Iyan ang ginagawa ng mga eskreba at mga parisiyo. Kaya sabi nga, huwag nating tutularan yan. Sa Kristiyano po ay tulungan. Amen? Kaya pag nakikita mo ng kapatid mo may karamdaman, kailangan mo panalangin. Tulungan po. Mahalaga ang isang lupa sa ating Panginoon. Amen? Napakahalaga. Nakakalungkot po minsan, alam naman po natin kung sino yung may mga membro, na kapag nagkasalang membro, mayroong tiwalagan. Amen? May tiwalagan. Titiwalag ka, pero po sa Panginoon wala. Amen? Kapag sa Kristiyano, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka ititiwala. Itutuwid ka. Itutuwid ka. Yan po ang trabaho. Yan po ang trabaho ng lingkod ng Panginoon. Yan po ang trabaho ng Diyos. Tutulungan. Kaya nga sabi, tulungan kayo sa iyong dalahin. Gano'n po tayo mga kapatid. Yan. Huwag natin itong tularan. Ang mga eskreba at mga parisiyo, nagbibigti sila ng mga mabigat na dalahin at ipinapasan sa iba. Nidaliri nila ay ayaw nilang igalaw. Para bang isang sasakyan, magaling na driver yung sasakyan niya ay kakarang-karang. Pinatutulak dun sa mga miyembro, samantalang siya ay pinatutulak sa mga pasahero, samantalang siya ay nandun sa loob ng sasakyan, nakahawak lang sa manibela. Nagpapakahirap yung kanyang mga pasahero. Minsan ganun po ang mga eskreba at mga parisiyo. Yan po ang binibigyan ng babala ng Panginoon na huwag natin tutularan yan. Bakit? Kapag ganun po ang ating ginawa, hindi tayo matatawa ng mga lingkod ng ating Panginoon. Dahil naparito ang ating Panginoon, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Amen? Jesus Christ ay bumaba, bagamat siya ay Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang alipin. Naging alipin siya, nagpakababa siya. Nagpakababa hanggang sa kamatayan. Para saan? Para sa ating mga makasalanan. Yun po ang ating ministeryo, mga kapatid. Na ang lahat ay maligtas. Ayaw ni isa man ng ating Panginoon na may mapahamak. Kaya kung nakikita man natin ang mga eskreba at mga parisiyo na ganun yung kanilang uri ng pagtuturo, ganun din yung ginagawa nila. So di natin, inaaral nila yan Tama iba lang inaaral. Pero isang bagay ang pinapala ng ating Panginoon. Huwag ninyo tutularan yung kanilang ginagawa. Ibig sabihin, kailangan sa ating mga Kristiyano, mga pagturo ng salita ng Panginoon, kailangan yung ating pinangangaral ay nakikita sa ating buhay. Dahil kapag hindi, lahat tayo ay magsusulit sa ating Panginoon. Walang makakaligtas
lahat tayo susuli. Gaya ng ating napag-usapan kanina sa Sunday School, mayaman ka man, mahirap ka man, lahat tayo ay susuli sa ating Panginoon. Sapagkat, sabi nga sa banal na kasulatan na ang tao ay minsan lang nabuhay at ang kasunod niyan ay paghuhukom. Hindi mo masabi na anak ako ni pastor, anak ako ng mga malapit sa Diyos, kaya ganito ako dapat. Hindi po, lahat tayo, kanya-kanya po tayo magsusugit. Huwag tayong maging kampante, mga kapatid. Kaya ang kabanal dyan, Apostol Pablo, sabi dito po sa Romans chapter 2, mayroon po akong napakagandang talata po sa Roma, na ayon po sa aking pag-aaral na nakita ko lang po ito, na ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa mga tao. Ano po? Lalo na po sa mga leader. Sabi dito, sa Romans chapter 2, verse 17. Sabi dito, 2:17 hanggang 18:19. Sabi dito, samahan niyo po ko Romans chapter 2, verse 17 to 18. Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig ka sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. 18, nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala mo ang mabubuting bagay. Sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. 19, ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulak at tanglaw ng nadiringlan. 20, tagapayo sa mga hangal at tagapagturo ng mga bata. Yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. 21, nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Yan po nakakalungkot, mga kapatid. No? Nakakalungkot po. Kaya sabi nga, sa aming mga napagturo ng salita ng Panginoon, napakahalaga po sa amin. Napakahalaga po sa amin ito. Ano? Kailangan kapag nakita natin yung ating ipinangangaral, sabi nga, binibigyan ng din ng ating Panginoon. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo, binabalaan niya. Kapag hindi po natin ina-apply sa ating buhay ang ating napag-aralan, ang ating ipinangangaral, dito po tayo papasok, mga kapatid. Hindi lamang sinasabi ito sa mga tagapagturo, pero maaaring sabihin din ng Panginoon pagharap natin sa Kanya. Dahil lahat po tayo, mga kapatid, ay may karapatang magturo bilang ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Nakakalungkot po, mga kapatid, dahil ito ang karamihan na nangyayari sa panahon ngayon. Makita po natin sa ibang mga simbahan, lalo na po dun sa mga maraming mga simbahan, ang Kristiyano po ay nagiging pasintabi po, nagiging, alam mo yung tipaklong, kayo nakakalam ng tipaklong, lumulundag siya. Pag pinalo dito, tatanong doon sa dulo, nandun na naman siya. Isa po, mga kapatid, nakakalungkot, nagiging ugali ng Kristiyano. Nagiging ugali ng Kristiyano na gano'n. Na parang parang tipaklong. Kapag ka tinamaan ng sermon ni Pastor dito, ay, may iba namang simbahan. Hindi po, ganyan. Alam mo po kung gano'n ang attitude ng inyong lingkod, siguro po hindi tayo lumagot. Ano po? Dahil na po nung araw, dahil ito pong ito pong banal na kasulatan na itutoo, kapag ka nagmiminsahe, lalo na kapag alak ang pag-uusapan, ay natatamaan ako.
Kasi lasing po ako nung araw. Lahat naman pong bisyo ay nadaanan ko. Eh, hindi na ako maghihinanakit yan. Lahat po ay nadaanan ko. Kapag ka nagsisermon si pastor, lalo na may paturo-turo pa, nagkataon na, nandun ako sa unahan. Sabi ko, palibas, kilala ko ni pastor, kaya lagi akong pinatatamaan. Pag sabi, huwag kayong mag-iinom sapagkat nakakasira ng maayos sa pamumuhay. Ay ko, kilala lang ako ni pastor eh, kaya gano'n. Alam ko, ginawa ko, lumipat ako ng simbahan. Ay ko, doon ako sa bayang maatin, bahala kayo yan. Ngunit pagdating ko doon, alam mo yung topic, kayo asin at ilaw ng sanglibutan. Nandun pa rin yung mga binabanggit. Paano ka magiging ilaw kung ganito ang buhay mo? Kung ganito ka, kung ganyan ang pamuhay mo bilang isang Kristiyano, paano ka magiliwanag sa sanglibutan? Nasabing huwag kang maglalasing, naglalasing ka. Kaya sa Biblia lahat, doon po talaga ako natauhan. No? Sabi ko, isa lang talaga, ito po ba na nakasulatan? Dahil lahat po ay nandito. Wala kang may tatago. Yan. Kahit na po pag nakikita mo yung mga anak dyan, kahit na pulitin mo yung pagdating sa dulo, nandun pa rin. Sabi sa banal na kasulatan, huwag kang maglalasing sapagkat nakakasira ng maayos sa pamumuhay. Gusto mo bang masira ang maayos sa pamumuhay mo? Maglasing ka. Para masira ang maayos sa pamumuhay mo. Kung gusto mo maayos sa pamumuhay, huwag kang maglalasing. Amen? Tipid pa. Bakit? Magkano na ba ang isang ngayon? Sabi nga yung isang gin, isang bote. Siguro po mas mahal pa sa isang kilong bigas. Ano po? Mas mahal pa. Kung mayroon kang dalawang anak o kaya tatlong anak, pagkain mo na yun, may pagulang ka na. Ganun po mga kapatid. Kaya napakahalaga kapatid, yung ating pinag-aaralan, na sabi nga yung tayo ay tagapagturo, magturo tayo na yung nakikita sa ating buhay. Sabi nga, kapag ikaw ay, yung salamin po may reflector yan. May reflector yan. Pag tinamaan ng liwanag, bumabalik. Ano po? Bumabalik po yan sa iyo. Kailangan po yung ating ipinagtuturo ay makita sa ating buhay para di tayo mapulaan. Gaya ng ating nabasa dito, sabi ni Apostol Pablo. Nalalaman mo, sabi niyo, sa 18, nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kapusan. 19, ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw, ng nadiring lang. Sa 20, sabi niya, tagapayo ng mga bulag ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata, yamang natuklasan mo sa kautusan na ang buong kaalaman at katotohanan. Napakagaling niya magturo, sabi dito, kaya sabi ng Apostol Pablo, humarap tayo sa salamin ngayon, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ano po yun? Yung sabi kanina sa mga escriba at mga parisiyo, hindi nila sa buhay ang kanilang mga ipinangangaral. Sabi dito sa 21, nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mo, huwag mangangalunya, ngunit nangangalunya ka. Sa 22 po yan, mga kapatid. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit pumapasok ka sa mga templo, Bakit? Mayroon siyang motibo. Ito po ang Kaya sabi nga, kung nasusuklam ka dun sa mga bagay na yon, huwag mo nang gawin. Iyan po buhay ng mga escriba at mga parisiyo. Baliwala sa kanila sapagkat ang pananaw nila, magagaling silang tagapagturo. Magagaling. Kaya napakataas sila. Mahirap abutin. Kaya napakahalaga po mga kapatid, bilang
mga Kristiyano, yung ating pinag-aaralan natin ay makita sa ating buhay upang tayo ay maging buwanan ng mga Kristiyano. Kung tayo man ay darating sa pagiging tagapagturo, hindi na tayo susubatan. Hindi ka na iilag. Pag nasa pulpito ka, iilag ka na lang ay hindi ako yan. Hindi ako yan. Nung araw po mga kapatid, gawain ko yan. Umiilag lamang po ako. Pero sabi nga, matuto ka na tanggapin ang katotohanan upang ikaw ay makalaya. Tanggapin mo. Parang gamot lang po ito mga kapatid. Ang gamot, sabihin natin, ang isang magagawa po, para po yan isang kainti ng gamot. Nangangaral ka, nagbibigta ka ng isang gamot. Yung gamot ko ay, yung produkto mo ng gamot ay gamot sa rayuma o sa arthritis, ano? Kasi yung rayuma parang salitang pang matanda, ano? Pag-arthritis, para na sa video, sabi nga, social yung tawag, si arthritis. Ano pagkakaiba ng rayuma sa arthritis? Tinanong ko yan, sabi ng mga tao, pag rayuma kasi para sa matanda, pero pag arthritis para sa mga bata, hindi. Pariyasan po yan mga kapatid, no? Parang ganun, ang ating binibinta, nagtitinda tayo ng gamot sa arthritis, pero ikaw ay mayroong arthritis. Ibabalik sa atin, tatanungin tayo kung tayo nagdidemo, siyempre may mga sensor yan, kaya tawag kapag ayaw ay hindi. Kung tatanong ka ng gamot, tatanong ka ng gamot na yan, ay gamot ito sa arthritis. Gamot ko na sa arthritis yan, bakit ikaw mayroong arthritis? Yan. Babalikan ka po. Kailangan, kung totoo ang produkto mo, kailangan subok mo ito. Magiging totoo lang po ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Magiging totoo lang po ito na nakapagbabago ng ating buhay kung tayo mismo nakabasa nito, nakita sa ating mga buhay na tayo nga ay may binago. Amen? Tayo ay may binagong buhay. 2 Corinthians 5:17. Magiging epektibo po ang pangangaral natin ng salita ng Panginoon kung ito ay makikita sa ating buhay. Eh sabi sa mga nakasulatan, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, yung binasa natin kanina, no? Pinakikinggan na lamang natin, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Para lamang tayo isang tao humarap sa salamin, matapos makita ang kanyang ayos, ay hindi na rin sa kanyang dumi sa mukha. Paglabas niya, ganun pa rin siya. Nakita natin sa banal na kasulatan ng pasatayo na ganito pala, mayroon pala ako nito, binabaliwala ko na. Kailangan natin, pag nakita natin sa banal na kasulatan, huwag kang maglalasing, huwag kang magagalit. Huwag kang magalit. Pagka sinabi, mahalin mo ang kapwa, matuto ka na mahalin mo yung iyong kapwa. Pag sinabi, kapag binato ka ng bato, gaganti mo, ano siya sabi sa yung kasabihan? Pag binato ka ng bato, anong batuin mo? Anong ibato mo? Di lang basta tinapay, lagyan mo ng palaman. Pastor, binato ko naman ng tinapay. Ay bakit ganon? At lalong lumala. Kasama ko yung garapon. May kasama pala. Hindi pa naman yung kanyang nilagay doon sa tinapay, kundi sinama niya pa yung garapon. Alam niyo yung garapon? Yung lagayan ng tinapay, nung araw, nilagayan ng Nutriban. Pag bumili ka ng tinapay nung araw, may takip lang yun. Dudukutin mo doon yung garapon. Yan po nilagayan ng tinapay nung araw. Kaya sabi, pag binato ka daw ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya lang, baguhin natin, hindi lang basta tinapay. Lagyan mo ng palaman. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag natin, kung tayo ay ginawa ng masama ng ating kapwa,
huwag nating gantihan ng masama. Pagkos, daigin natin ang masama. Daigin natin. Ano gaganti natin? Pag-ibig. No? Pag-ibig. Kaya sabi dito, mamuhay tayo ayon sa Espiritu bilang isang Kristiyano o bilang isang lingkod ng Panginoon. Dapat sa isang lingkod ng Panginoon, makita sa Kanya ang pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoon Kristo. Siya ang naging huwaran ng ating paglilingkod. At yan po yung summary ng ating pagtuturo sa linggo. Yun naman po yung buhay ng ating Panginoon Kristo, kung paano siya nangaral dito sa mundo, kung paano maging alagad o paano mamuhay dito sa mundong ating ginagalawan, sapagkat ang ating mundo ay punong-puno ng kasamaan. Amen? Hindi na po maganda ang mundo natin. Sabi sa banal na kasulatan, ang mundo natin ay pasama ng pasama. Amen? Kaya sabi nga, napakahalaga sa pagsunod. Ang pagtatapos sa atin, dalawang bagay lang po na dapat natin i-apply sa ating buhay. Pakikinig, pagsunod, at pagsasagawa. Amen? Apply natin sa ating buhay ang ating mga napag-aaralan upang tayo ay mag-iwanag at tulad ng isang ilawan. Iyan ang po napakaraming mensahe ng Panginoon sa tanghaling ito, sapagkat alam natin na ito ang nararapat nating gawin para tayo ay lumago bilang isang mga Kristiyano. Matuto tayong makinig, sundin ang inaaral. Kung may nakikita man po tayo na hindi kaaya-aya, hindi maganda dun sa mga tagapagturo, lagi po nating tandaan na walang perfecto dito sa ibabaw ng mundo. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nagagampanan mo ang pagsunod sa ating Panginoon, napakapalad mo. Huwag mo nang ihalin tulad ang iyong sarili doon sa iba. Napakapalad mo sapagkat kaya mong sumunod. Subalit nakakaawa yung mga tao na tagapakinig lamang, hindi nila kayang sumunod sa aral ng ating Panginoon. Mga kapatid, panghuli na ating pinag-aaralan, napakahalaga po. Pakikinig, pagsunod, at pagsasagawa. Yan po napakahalaga mga kapatid. Tatlong bagay, yan po tayo tatayo bilang isang Kristiyano. At huling talata na babanggitin ko, kung may nakikita man tayo, kung tayo may nakikiso sa mga manggagawa, nakikita natin lalo na sa mga Facebook, nakikita natin kung paano sila mangaral ng salita ng Panginoon na parang walang pakialam. Ano ang paalala sa atin? Huwag natin tutularan. Dahil ang salita ng Panginoon ay parang tabak ito. Parang tabak ito. Napakatalim nito. Lagi ko pong ginagawang ilustrasyon sa probinsya ko napakahalaga ang itak ang ginagamit, ang tanggal ng dabo. Kapag ginamit ko po yung itak, ginagamit panghanap buhay, no? Pambutol, bang kahoy. Pag nagtatabas ka, binabayaran ka. Gamit mo yung itak. Pero pwedeng pumatayin ito. Kung ito ay gagamitin mo sa mali. Amen? Depende po. Nakasalalay po mga kapatid, ang ating mabuting lingkod, mabuting tagapagturo, nakasalalay ito, depende sa ating pagsunod. Depende po ito sa ating pagsunod. Napakahalaga po na i-apply natin sa ating buhay ang iniaaral ng ating Panginoong Jesucristo. Para po sa huling talata, Hebreo chapter 12 verse 2, na itunlang natin ang ating Pangilingin kay Kristo Jesus sa siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siyang magpapasakdan nito. Huwag po natin tingnan si Pastor.
Huwag natin tingnan kung sino Poncio Pilato, tingnan natin ang ating sarili. Pumukos lang tayo sa ating Panginoon dahil siya ang sentro ng ating pananampalataya upang tayo ay patuloy na lumago. Sa oras po ito, bago po tayo magtapos, umita po natin ating Panginoon, nanya ko po ang music team. Ulitin po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Mabuti ang Diyos. May buti sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat. Kung magmahal ang iyong awa, ang iyong awa ay magpapalaman. Hindi ka pa? Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpapalaman. Pinoon, dakilang Diyos, tunay kang ikaw ang matulad, tunay kang ikaw ay nakapagbago. Mabuti ang Diyos sa ating kailangan, pinapapinuri, Yes, Lord, hallelujah. Minsan pa ng ilang Diyos, sa aming naman salamat Pinoon sa oras ito sa inyong mensahe. Dalangin namin Panginoon na patuloy namin ito may apply sa aming mga buhay. Sapagkat wala kaming magagawa ang wala ka sa amin. Kaya kami samahan. God, dalangin ko ang bawat isang Panginoon na patuloy na makapamuhay na ngayon sa iyong kalooban. Na hindi kami isang nakapakinig lamang tapos kami Panginoon ay isang tagasunod na kaya sumunod sa iyong banal na kalooban. Dalangin din namin Panginoon na nakarinig sa labas sa patuloy mong ingatan. Dalangin ko ang mga binhi na nasik na puso patuloy mong ingatan, patuloy mong alagaan upang ito ay lumago. Dalangin ko Panginoon ang bahang ito na patuloy mong ingatan, lugar. Na kung saan ito ay narito Panginoon, nagiging sentro ng iyong gawain sa lugar na ito. Pagpalain mo ang lugar ng Mini-Park, Panginoon. Lalo na ang mga nabubuno dito, Panginoon. Pag-iwanagin mo sila, tulad ng isang ilawan. Salamat o Diyos. Dalangin mo ang bawat isang Panginoon. Nabigyan mo ang sapat na
Panginoon, ang aming kapatid na kung saan sila man ay may karamdaman, Panginoon. Ano magawain, Panginoon, ang ipaaway sa mga kapatid ko ito. Sa lahat mga kapatid ko may karamdaman. Ito ay aking winawasak, aming winawasak, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon. Dalangin ko na anumang sakit, karamdaman na patuloy na dumadako sa aming mga kapatid. Winawasak ka namin sa pangalan ng aming Panginoon ito. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito. Pinapasalamatan namin ang kakalingan na patuloy na ibinuhos mo sa mga kapatid. Salamat o Diyos. Muli, sa iyo ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat kung magsabi ng Amen, isang malakas po natin Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga. Puri ng Panginoon. So, pagpalain po ang pamatisar sa Hospital Panginoon. Yan po, bago tayo tumuli ang matapos, ialay natin ang pinakagarakan natin pagbibigay sa ating Panginoon. Yan, ialay natin ito ng may kagalakan sa Pinapastor Pablo sa ating pagbibigay na offering at tithes. May awit. So, habang pakakit sila, pwede po tayo magbigay.
school. Sana yung iba din. Tapos, diba, sama po natin sa panalangin yung ating simbahan na bawat isa sa ating mga panalangin. Tapos, yun po, yung ambagan pa din. Hindi naman po compulsory, pero kumbaga, para may pondo sa Pasko, sa December na gawain. Tapos, ito pa. Yan. Sino ba mga gusto sumali sa ministry? Kausapin kami. Pwede niyong i-add yung Facebook, Living Christ Church. Tapos, sa ano na po, yan, anniversary po natin. Announce na natin, no? Wala naman po masyadong tinatago. Pero kasi limitado yung number ng tao na libre. So, kung mag-i-exceed tayo doon, may babayaran na tayo. So, yung anniversary tuwing nasa midweek ng June. So, usually po, either second week siya or third week, pero third week na yung June 15. Pakiusap ko po sa bawat ministry, yung mga nanay ulit, may special number, yung mga kalalakihan, may special number, mga kabataan. Tapos, hindi po kasi siya dito gaganapin, kaya gano'n yung bayad. So, yan na lahat ng detalye sa susunod na linggo po. Tsaka, yung mga gusto pong, yung mga hindi pa nakapag-bautismo, yan, sabihan nyo lang kami. Magpapaikot po kami ng papel sa linggo na lang siguro kung may gusto magpabautismo. Ayun po. Tapos kung nag-ano po kasi kami, prayer meeting kami ng Sunday na huling week ng hapon, mga alas 2. Kung gusto nyo pong sumama para lang sa pananalan. Meron pa po bang ibang announcements? So, kung wala na po, matawagan ko po si Pastor Robin sa ating pamamagitan. Salamat. Thank you. At sa muli, Happy Mother's Day sa inyo. At dapat matuwa ang lahat. Pagkatapos ng pangangaral, kailan na kuskus na tayo ng kasiyahan sa ating puso. Sino po ba sa inyo masaya? Masayang masaya. Masayang masaya po. Dala yan ng Holy Spirit. Kaya dapat kailangan natin ang awitan muna natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah.
Panginoong Diyos na madalang dakila, galak na galak po ang aming mga puso. Dahilan po sa katagumpayan na naman ng aming pong gawain. Napakabuti po po, Panginoon. Naramdaman namin na hindi mo kami iniiwan at pinabayaan kahit na saglit pa lang. Napakabuti po niyo, Panginoon. Dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na magkatipon upang kaming lahat ay mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. At kami pong lahat ay antik ang aming puso. Tunay na napakaligaya ng aming buhay. Sa araw na ito, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, ng iyong salita sa aming kalagitnaan, ang nagsilbing inspirasyon sa bawat isa. Panginoon, andito po yung mga anak. Saliksikin po ninyo ang kanilang mga puso at isip upang anuman po ang alinlangan ay iyo pong lunasan, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, nais ko pong ipanalangin ang lahat ng taong narito, ang lahat ng tao sa buong mini park. Panginoon, ingatan po ninyo ang lahat ng dito upang malayo sa lahat ng uri na sakuna, sakit at karamdaman. Palutin po ninyo ang padala ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga narito at ang kanilang mga pamilya upang anuman po ang mga problema ay iyon na po sinagot, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming putihing pastor, si Pastor Ron, saan na siya naroon, ay kasama niya ang iyong banal na Espiritu upang siya ingatan, ilayo sa lahat ng uri na sakit at karamdaman. Basbasan po ninyo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
So,